Ayan. Hello, hello. Ayan. Ayan. Okay, good morning everyone. Welcome to another EMSH Health Talk. So for today, it's Nutrition Month. So we have series of lecture. But to start off, we will ask our HR and Legal Department Head, Ma'am Rosalina Andaya, to give us the opening remarks. Thank you so much, Dr. Jackie. Thank you so much, everyone. I am very honored to stand here in front of you to welcome you all in this event, our celebration of our Nutrition Month. Once again, welcome our valued speakers, Dr. Po. Welcome po. Welcome Andrea and Army, our other speakers and our colleagues here and all our viewers sa Pasita 2 resident. Welcome po and thank you so much for taking time to listen to us. So I will make this opening remarks short and simple as per Dr. Jackie. So I bring with me a quote, from Sonia Sotomayor. I don't know if you know her. No, I don't know her also. I just look for best quote for this event. So according to her, or yung quote niya is, diabetes taught me discipline. Because I'm an HR, I can relate so much to discipline. So that's why I really chose her quote for now. So today, we will be able to listen to our valued professionals and specialists from different discipline. We have our specialist consultant, our nutrition and dietitian, our diabetes nurse educator. So we hope that all our questions in our minds will be answered because aside from being Evangelista Medical Specialty Hospital employee, me, as your HR and Legal Department head, is also mother. Okay. Okay. Okay lang yan. Is also a mother, no? A daughter, a brother, a sister pala, sorry, of diabetic. Unfortunately, diabetes enters our family. My son was diagnosed 5 years ago, 18 years old, with diabetes. My father just last year at the age of 78, diabetic, and my brothers and sisters. So I'm really interested in this topic, and I hope every one of you who devoted their time with us will also be interested to know, can we really stop diabetes? Can we really control diabetes? Can we avoid or can we ignore? So those were the questions that we want to ask to our speaker later. So please bear with us and listen to our lecturers for this day. Thank you so much and welcome everyone. Maraming salamat, Ma'am Rose. So without further ado, let's start with our first lecture. So let me introduce our speaker. So our speaker completed her Bachelor of Science in Nutrition and Dietetics in the Polytechnic University of the Philippines. She is our chief clinical dietitian here in Evangelista Medical Hospital. Without further ado, let's give warm of applause to Ma'am Andrea Alberto Pahan. So, good morning, everyone, and I'm grateful for today that I was given this assignment to give a lecture entitled
So this is my presentation for today entitled Principles of Eating a Balanced Diet. So how balanced should be a diet, how to do it, and how can we be able to incorporate it in our busy lives. Yan yung pag-uusapan natin for today. So sige po. Next po. It's okay. So, bawat isa sa atin, we now live in a very fast-paced environment, and also alongside with that are innovations and also advancement na nagbigay sa atin both ng comfort and as well as convenience sa life natin. And most of the time, because of this convenience, nagkakaroon din tayo ng fast-paced lifestyle. And sometimes, yung health natin is naapektuhan because of this fast-paced lifestyle. And nutrition plays a vital role po sa atin because the nutrients and all the vitamins that it is being used by our body will help us obtain optimal health. So yung optimal health na ito is mahalaga sa bawat isa sa atin upang yung respective responsibilities natin and work is magagawa natin effectively and efficiently. But it all starts with diet. But first, let's define diet. Ano ba tong diet? Sige po. Sige po, sir. Isa pa. So, ang diet, it refers to the sum of food that we consume. So, ibig sabihin, pag kumain kayo ng burger and Coke, at the same time, you are doing the act of diet already. But it only varies, depende sa kung anong food item yung sinasali natin, then yung ating food habits, and as well as cultural and yung upbringing natin. So, mostly, doon yung mga nagkaka-affect sa diet natin. So, yung mga examples po ng diet are following. The regular diet or the diet po na walang restriction, and in our hospital setting, the therapeutic diet, which are the diet provided by dietitian, dietary department, sa mga patients po na kailangan ng diet restriction in accordance sa prescription ng doctor. So, next slide po. So one of the nutrition tools that we dietitians use are the Pinggang Pinoy, which is, I'm very sure na familiar bawat isa sa atin po, no? So yung Pinggang Pinoy is a pictorial graph that is used in order for us to have a guide kung ano ba yung pagkain na kailangan nating i-consume within a day. So andito yung grow foods, glow foods, and go foods. So all of which sums up yung mga nutrients na kailangan natin in a day for our growth, development, and maintenance. Sige po. Now, pag-usapan natin yung isa sa factor ng pagkakaroon ng balanced diet, which is first, meal planning. Pero alamin natin yung elements, how it is done. Ano yung part doon na kailangan natin i-consider, especially sa diet na gawin natin, no? So, sige po, first. First is, kung yung diet ba is adequate. Kung ito ba nakakapag-provide ng important nutrient, fiber, and energy. Kasi ito pong mga factors na ito, kinakailangan ng katawan natin para patuloy po natin na mas magawa ng ating katawan na ibigay sa ating yung health na kinakailangan natin. And therefore, yung nutrition natin is mas secure. Then second po is proportion. Kung yung pagkain ba natin is nag-overemphasize or nagle-lessen ng nutrient in the expense of others. Like for example, kung yung paniniwala natin, kung papayat tayo, kung kung kakain lang tayo ng protein and isa-set aside natin yung carbs. Both of those nutrients, the carbohydrates, protein, and fat, are all essential po para sa ating nutrition. So, ibig sabihin, kailangan balance din yung ating pag-consume dito. Gaya po nung pinakita ko pong Pinggang Pinoy kanina. So, doon, hindi pinakita na less lang yung carbs, less lang yung fat, and wala ng totaling protein. All of which will help us na makapag-balance ng ating diet in a daily basis. Then third po is calorie control. So, big sabihin, we will only get to consume food na hindi lalagpas sa pangangailangan natin per day. Usually, dictated po ng ating weight and as well as ng ating physical activities. So, that's about the calorie control. The next part po is variety. So, yung variety means, yung aspect na ito is, ibig sabihin yung pagkain na i-choose natin in a day is hindi pa ulit-ulit. But not in a sense na dapat kumpleto.
Pero yung itinuturo lang dito sa atin is, kailangan different from one day on the succeeding days kasi no single food can provide the nutrients that we needs. So, mas i-emphasize ko pa po later yung gusto ko pong i-ano dito sa variety part na ito, no? Sige po, next, ano? Then, lastly is moderation. Moderation is still important kasi dito natin maipapasok yung principle ng discipline na sinasabi ni Ma'am Rose kanina, na kung saan we will just consume food in moderation in a sense na hindi tayo magpo-provide ng sobrang sugar, sobrang fat, sobrang salt, etc. Na kung saan yung kailangan lang nating i-consume in a daily basis is just enough for our needs. So sige, in order for us to apply itong elements ng meal planning, let's talk about next, the meal pattern. So yung meal pattern, it is considered the important element of healthy eating. Dahil if we follow the meal pattern, it only not allows us to obtain the nutrients that we need on a particular basis, but also would help us na masustain yung ating nutrition na kinakailangan natin on a particular time. So like for example, during breakfast, yung kung ano man yung mga activities natin after breakfast is magagawa natin. And meal pattern could help us set kung ano yung gaano kadami or gaano ka-extend ng food yung kinakailangan natin. So next po. So let's talk about meals. So yung meals, nire-refer siya sa 3 major meal. First is the breakfast. Second is the lunch. Then third is the supper. Then in between these 3 major meals is what we call snacks. So itong mga bagay na po ito po yung important na i-consume natin in a day for one reason po. So it is usually eaten on a regular basis, an interval 3 to 4 hours. Kasi every time that the time succeeds on a daily basis, naburn po kasi yung mga kinakain natin. And every time na nag-exert tayo ng effort, also requires us more calories to continue what we're doing. Kumbaga po sa sasakyan, yung pagkain po, yung nagsisilbing gas and gasoline natin. Ano po nangyayari sa kotse pag naubusan na gas or gasoline? Hindi po ba nagkakaroon ng pagbagal sa pagtakbo nito? Ganun din po sa ating katawan. So that's why meals and snacks should be eaten on a regular basis po. Then, next po, sa breakfast, I would like to give emphasis po na in a daily basis, it is suggested that according sa ABCs of Nutrition Diet Therapy po, ibalik po. Ay, sir, ibalik po. Back. And sa breakfast po. Isa pa po. Ayan, so it should be the heaviest meal. Kasi in the morning, syempre to start up the day, no? And usually in the mornings po, dyan concentrated yung gawain natin from the time we commute to work and from the time that we clock into work. So usually it is on the breakfast time na medyo busy tayo and therefore mas kakailangan natin energy. Then second po is, it is best to consume during the first hour after waking up to compensate po yung mga energy na na-loss during our rest. Kasi yung katawan po natin, kahit naka-rest, hindi tayo kumakain, gumagana po siya. And pag gumagana ito, gumagamit din ng energy. So, yun po yung reason bakit yung breakfast kinakailangan po siya. And second po is, yung breakfast is, yung pattern is, ganito po. It is essential na comprise siya na fruit, egg, meal or other meat or alternative. So, hindi lang siya basta egg. Kung halimbawa, allergic naman sa egg, pwede naman na other alternative, so long as it is protein. Then, ample of bread and cereal, then alternative, then beverage na typically hot. So, usually, ito naman po yung suggested pattern lamang po. No? So, sa lunch naman po, next po. Sa lunch naman, ito po siya, soup, meat, fish, or alternative, or then
kasama niyan is vegetable, rice, or alternative, then fruit or dessert. So, it is more conducive po, usually the lunch, to consume one dish meal. Usually, yung mga sasabaw, yung mga sinigang, kasi nandoon na lahat, hindi po ba? So, usually, ito po yung mas conducive for lunch, no? Then, supper or dinner. So, contrary sa breakfast, ito po yung lightest meal. And it is best to consume 2 to 3 hours before bedtime po. And kapares lang po siya sa pattern ng pagkakaroon ng lunch, wherein one dish meal can compensate all the things that is needed during supper po, no? Then, hindi naman po maiiwasan na may mga workers, kagaya po ng bawat isa sa atin dito na nag-24 hours na sometimes hindi kayang kumain ng 3 meals, 2 snacks, gaya ng na-discuss ko po kanina. So, if that's possible po, it is best po na to consume food 2 times, pero both heavy siya to compensate po yung loss during rest. Then, so usually nagba-brunch na lang and supper. So, dapat equal lang po yung dami. Then, last, yung katulad po na na-discuss ko po kanina, prior working, it should be the heaviest. Then, sa supper, dun po yung lightest na best consume 3 hours before bedtime. Sige po. Pero ngayon, nalaman na natin yung meal pattern. Huwag nating kalimutan mag-hydrate. Wherein, it is suggested po 6 to 8 glasses of water na 300 ml po yung size ng glass per day. Then, 30 minutes before mealtime. Then, do it by sips rather than gulps. Kasi po, ang tubig is nakakabusog po siya. Wala po. Nakakabusog po siya. And it can, kumbaga, i-take over niya yung space para sa pagkain. Ang tubig po kasi din is wala siyang calories. So, wala siyang substantial nutrients para sa atin. Although, kailangan siya ng katawan, pero ang ipa-priority natin palagi is meal. So, if talagang nauuhaw, we can do it by sips or gulps para magkaroon din ng isa digestion po, no? So, yun lang naman po for my yung gusto ko lang pong take away na ibigay sa bawat isa na there's no such thing as good food or bad food. Pero only bad diet and good diets. Whatever we give to our body is something na gagamitin ng katawan po natin. I-utilize as energy and therefore makakapag-provide ng health and wellness sa ating overall health. So, ang food din is hindi rin po siya nagbibigay ng walang particular food, rather nagbibigay po ng nutrients na kailangan natin in a daily basis. So, having the balanced diet na katulad na discuss ko po kanina will provide all the things that we needed. So, guess that sums up po yung aking presentation for today. Thank you so much po. Thank you, Ma'am Andy. So, gusto ko yung sinabi mo, no? Meals or snacks every 4 hours. Q4, no? Okay yon. Gusto ko yon. And then, at saka yung last, mo, na takeaway, na palagi ko sinasabi sa patient ko kasi kapag oras nagtatanong sila, anong bawal na pagkain, doktora? Ang sinasabi ko palagi, bawal yung hindi masarap. Dapat yung masarap lang. Okay. Thank you, Ma'am Andy. For your questions, please chat it sa ating live Facebook. And then we also have our live audience here who will be qualified for the raffle later, no? Raffle prizes later. Pero yung may mga questions po tayo, please do chat it na lang po sa ating Facebook live feed. Okay, so let's go to our second lecture. Okay, for our second lecture, our speaker actually started 20 years already in Evangelista Medical Specialty Hospital. So for 20 years, no? So she completed her Bachelor of Science in Nursing in Laguna Northwestern College. Hindi ko nasasabihin kung anong year yon. Okay? And then she is our beloved nurse supervisor and diabetes educator also here in Evangelista Medical Specialty Hospital. Without further ado,
Let's give a round of applause to Maria Armida Cianzon. Hello po, good morning. Magandang umaga po, Doc Jackie. Thank you po. Topic ko naman po is about diabetic foot care. Next, ma'am. Diabetic foot care po. Bali, magbibigay lang muna ako ng overview kung ano nangyayari pag may diabetes po at pag mataas ang ating blood sugar. So, pag diabetes po represents several disease in which high blood glucose levels over time can damage the nerves, kidneys, eyes, and the blood vessels. Kumbaga po, kung ang ating blood sugar ay hindi nakokontrol at laging mataas, possible po ang komplikasyon ay lalabas sa atin. So, nandyan po yung pagkabulag, then sa sakit sa puso, nandyan din po ang stroke, at saka po sa sakit sa ugat. Ang diabetic foot po ay isa lang sa problema natin pag may diabetes tayo. At pag po napabayaan natin to, nagiging serious po to. May possible po na maputol ang ating paa. Common diabetic foot problems po, dito po mostly nag-uumpisa. Pag po mataas ang blood sugar, mostly po at hindi na-check ang paa, possible po nagkakaroon tayo ng ganito. Mostly po blisters, number 1 po ang blisters. Pag po sa nagsusuot tayo ng sandals, ng sapatos, at medyo sikip po ang ating sinusuot, medyo nag-uumpisa po ang blisters doon. Kung nagkakaroon po ng friction or rubbing, so nakukuskus po, hindi natin napapansin, may blister na po tayo. Pag napabayaan po yan, hanggang lumaki, hindi napaka-check up sa doktor, lalala po ang ating at hindi nakokontrol ang ating blood sugar. Next po yung bunion. Sa bunion naman po, dahil sikip din po yung pagsusuot natin ng sapatos, nagkakaroon po ng form dun sa dun sa may joints, nagkakaroon po ng bony bump dahil sa pagsikip ng ating pagsuot ng ating sapatos. Then yung corn and callus, kaya po sinabing corn, para siyang mais ang itsura niya, na maliliit doon sa may matigas na skin natin, doon sa may mga ng atin. Then yung callus po, yung kalyo, dahil sa dry, tapos matigas, doon po nag-uumpisa, dahil sa dry, nag-uumpisa na po yung magkaroon ng sugat. Next po. Then next po yung ingrown toenails. Yung mahihilig pong magpalinis sa parlor, tapos may diabetes po, or hindi tama yung paggugupit ng kuko. So may possible po, makikita na lang natin minsan magkakaroon ng inflame or nagsuswelling na po. Hammer toes naman po, pag masikip din po yung sapatos natin, lagi tayong nagsusuot ng masikip, nagkakaroon po ng deformity yung second, third, fourth na toes natin, nagbe-bend po siya. Hanggang di na natin siya maituwid. Then redness po, number 1, redness. Pag masikip din po ang sapatos, then mga stocking, mga medyas na sinusuot natin, nagkakaroon po ng redness. At after ng redness, nandyan na po ang blisters. Para po maiwasan tong mga blisters, bunion, alagaan din po natin ang ating paa. Kung gaano po natin pag-aalaga sa mukha natin, binibilhan nga po natin ng kung ano-ano yung mukha nating pampahid, sana ganun din po ang ating paa. So keep your feet healthy. So number 1 po, wash your feet daily. So gumamit po tayo ng mild soap lang din. Then warm water. Iwasan po natin yung sobrang init. Kasi po pag may diabetes, minsan hindi na nararamdaman na sobrang init na pala yung yung tubig. So warm water lang po. Then after po mahugasan, pat your skin dry, do not rub. Iwasan po yung pag-rub kasi po pag nagra-rub, nakukuskus, nagkakaroon ng friction or nag-uumpisa yung redness at saka blisters. Then after pong mahugasan, madry, lagyan po ng lotion. Pag po kasi nilagyan ng lotion, nagmo-moist, iwasan lang po dun sa may mga toes, dun sa pag-itan ng mga daliri. Kasi po nagmo-moisten, magkakaroon magkakause yun ng infection.
Next po ay check your feet every day. So, sanayin po natin, especially sa may mga diabetes, check po ang ating paa. Kasi minsan, hindi natin napapansin. Galing tayong trabaho, galing tayo kung saan. Meron na po palang blister o may konting ng crack. So, pag napabayaan po yan, lumalala at hindi nakokontrol ang sugar, lalala at lalala po yan. At magkakaroon na ng infection. Take care of your feet and toenails. So yung may ano po palang paggugupit ng kuko, hindi po basta gupitin lang. So kailangan cut nails after bathing. Bakit kaya po? Kasi pag bagong ligo, 'di ba, malambot siya. So madali po siyang gupitin. Then paggugupit, straight lang po. Then after nun, wag nang gupitin yung gilid. Gamitan na po ng nail file, para po maiwasan yung sa gilid na maggupit at magkaroon ng sugat. Don't cut cuticles. Doon po sa may dulo ng atin, yung cuticles. Kasi po pag inano pa natin, nagkakaroon ng open doon, so magkukos po ng infection. The next po, be careful with exercising. Walk and work out in comfortable shoes. So, pag nagja-jogging, nagsusumba, dapat comfortable po yung suot nating sapatos. Hindi yung sobrang sikip. So, pag hubad po natin, meron na pong redness, may blister na po yun. Protect your feet with shoes and sock. Iwasan po natin yung mga mag-barefoot, especially pag may diabetes tayo. So, pag po nasa bahay, iwasan. Kasi minsan may natatapakan tayong matulis na bagay. So, iwasan lang po natin para maiwasan yung mga sugat-sugat. And pag po magsusuot na ng sapatos, make sure na napapagpag po yung sapatos. Kasi po minsan din natin napapansin, meron na po palang matutulis na bagay doon. Then, paalala lang po, take care of your diabetes. So, kailangan po makuha natin yung target na blood sugar or makontrol natin. Kasi tandaan po natin, ang diabetes ay sakit habang buhay na. So, kailangan lang pong makontrol ang ano natin at maiwasan ang mga komplikasyon. Katulad po ng pagkabulag, sakit sa bato, sakit sa ugat, or may stroke tayo, or magkaroon ng sakit sa puso. So, paalala lang din po, don't wait to treat minor foot problems. If you have diabetes, go to your doctor and report foot injuries and infection right away. Yun lang po. Thank you po. Thank you, Ma'am Army. So, ang takeaway natin is, pag nag-Zumba, kailangan comfortable yung shoes, no? Ako usually, ang shoes ko, one size bigger. Pag bibili ako ng rubber shoes. Tapos, pag magsusuot ng rubber shoes, kailangan makapal yung socks. So, at least, kasya din yung one size bigger, no? Kunyari, 6 ka, 7 and a half, or 7 ang bibilhin mo. Oo. Tapos very important yung sa pagpe-pedicure kasi dapat dito sa community, 'di ba? May mga nag-home service. So make sure malinis yung mga gamit. So yung iba i-soak muna with antiseptic, yung mga ganyan. So very important kasi na-experience ko 'yan eh. Hindi ka makakalakad, no? Masakit kung may ingrown. Hindi ka talaga makaka-perform, lalo na kapag may Zumba, hindi ka talaga makaka-perform. Okay, so without further ado, we'll go to our completed his residency in internal medicine in Makati Medical Center, and he also completed his fellowship in endocrinology in the same hospital, Makati Medical Center, which he was the chief fellow in the endocrinology. Without further ado, our very own internal medicine endocrinologist, Dr. Rainier Wandrew Young po. Hi. Medyo
Teka lang. Gusto. Medyo control freak ako eh. Kaya gusto ko ako yung click. Yan. Teka lang, kaya. Yan. Okay. So, hi, good morning. Magandang umaga, Dr. Po ulit sa endocrinology. Isang patunay today na lahat ng healthcare worker, waterproof. Di bale na may bagyo, nandito pa rin tayo lahat. Okay? So, bakit nga ba tayo nandito today? Ang pinakapunto kung bakit tayo nandito ay kasi kailangan natin pag-usapan ang, syempre, diabetes. Dapat nga supposedly ata ako yung nauna kanina kasi ang ganda na ng discussion kanina. Therapeutics na prevention ng mga komplikasyon ng diabetes. Pero sige, first, so yung title ng talk natin today, Diabetes, Facts or Fake News. Kasi mahirap na ang Facebook ngayon at ang mga social media, marami ng haka-haka na lumalabas. Kailangan natin talaga pag-usapan, okay? So, ano ba ang gusto natin pag-usapan today? May 5 things akong gustong pag-usapan sa inyo. Okay lang. So, yan, mga main types ng diabetes, anong mga sanhi at anong karaniwang types nila. Yung mga simptomas, bigyan natin ng pansin yung mga hudyat at simptomas na meron ng diabetes. Yung mga affected na organs, yung mga paraan para nating ginagamot ang diabetes, at syempre yung mga fake news na nakikita natin. Okay? So, let's start. So, ano ba talaga ang diabetes? Ang diabetes kasi meron dalawang malaking grupo yan. Ang type 1 pati type 2. Ngayon, maraming klase at pwede din yan mag-effect ng iba't ibang klaseng tao. Marami din subsets ng diabetes na available. Meron yung tinatawag na gestation na nakikita sa mga buntis. Meron yung tinatawag na post-surgical, yung mga naoperahan po sa lapay. Pero kahit ano pa naman yan, ang problema po kasi talaga sa diabetes, masyadong maraming asukal sa dugo. Okay? So, yan usually yung nagiging sanhi ng problema natin. Pero hindi naman ibig sabihin na kontrabida ang asukal. Ang asukal kasi, ginagamit natin yan para sa energy natin sa pang-araw-araw at nakukuha natin yan sa kinakain natin. So, tama yung sinabi kanina, there's no such thing as good food or bad food. There's just too much. Ngayon, kailangan ng katawan natin para ipasok yan sa cells natin, tinatawag na hormone na insulin na nanggagaling sa lapay or sa pancreas natin. Ang insulin ang nagsisilbing susi para papasukin yung asukal sa loob ng cells. 'Di ba? Simpleng konsepto lang yan sa normal na tao. Maraming asukal, maraming insulin, maraming asukal na papasok sa cells. 'Di ba? Pero, syempre, hindi naman simple ang buhay. Meron mga problema. So, dito pumapasok kung ano ba ang diabetes. Kasi ang diabetes, ang nagkakaproblema tayo is hindi napapasok ng katawan na atin yung asukal sa cells natin. So, may malaking pagkakaiba ang type 1 at ang type 2 diabetes. Ngayon, ang type 1 diabetes, walang susi. Nakikita to kadalasan sa mga baby, sa mga bata, wala silang susi at all. Hindi sila nakakaproduce ng insulin. Ang type 2, maraming susi pero parang gawa siya. Parang peke, galing Divisoria. Pero ayun, hindi siya kumakagat o kaya mapurol na yung susi. Pero at the end of the day, ang end point, masyadong maraming asukal sa dugo. At pag masyadong marami, doon tayo nagkakaroon talaga ng problema. Okay? So bakit ba natin kailangan pag-usapan? Worldwide numbers. 400 million sa buong mundo may diabetes. Diba? Parang ang layo nun kasi syempre, worldwide eh. Lapit natin konti. Pilipinas lang. 3.9 million as of 2020. So nasa 4.9 million. Sa pagkaliit-liit ng Pilipinas, we comprise 1% of the world's population of diabetic patients. O magbilang na tayo, 1 in every 14 people may diabetes. Nagpas tayo 14 dito. Yeah. Okay? Ito pa mas malala. 1 person dies due to an illness caused by diabetes every 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, mahilig tayo sa mga rankings, di ba? So, syempre, hindi tayo masyadong masaya sa mga rankings natin ngayon. So, sa Pilipinas, maraming number 1 ng diabetes. Number 1 siya sa nagkakos ng dialysis, sakit sa bato. Kaya tayo, ang mga pasyente natin sa baba, nangangailangan ng dialysis, most of the time dahil sa diabetes ang cause niya. Number 1 din siya sa pagkabulag. So, galing sa either katarata o kaya yung tinatawag na diabetic retinopathy. Okay? So, number 1 din siya dun sa tinatawag na non-traumatic amputation, yung pangangailangan putulin ang binti
hindi dahil sa aksidente or hindi, o talagang naagnas lang siya dahil sa diabetes. At sa lahat ng namamatay sa Pilipinas, number 4 ang diabetes. In short, kasangkot siya dun sa nangyari sa pasyente kaya sila namatay. Okay? Definitions naman tayo. Ano ba ang diabetes? Ano ang normal? So, when we test for diabetes, ang fasting blood sugar or ang asukal natin na hindi pa siya kumakain, usually in the morning, nakukuha yan sa 70 to 100 milligrams per deciliter. Ang diabetes nagsisimula sa 25, di ba? Nandiyan sa kanan. Yung 2 hours post-meal naman, yun yung tipong pag binigyan mo siya ng pagkain, 2 hours after, ang normal na tao, dapat less than 140 ang blood sugar. So diabetes, ayun, mataas pa rin siya, naglalakbay. Pero usually, ang sinasabi sa akin ng mga pasyente at lagi nilang nagiging excuse sa clinic, Dok, marami lang ako nakain nung gabing yun. Napasarap lang ang kain ko. Pupunta tayo dun sa pangatlo. Kung babalik tayo sa high school, kung ang fasting blood sugar at 2 hours post-meal sugar, quiz siya, ibig sabihin, nung araw lang na yun yung asukal ninyo, wala kayong taka sa HbA1c. Ang HbA1c ay ang average ng 3 months ng asukal sa katawan nyo. Kung quiz siyang nasa taas, report card, quarterly grade ang nandun sa HbA1c. So, in short, pag nakipagbagsak kayo sa HbA1c, bagsak talaga. Diabetes talaga. Tangkapin na natin. Okay? So, pero syempre bago tayo mag-test, kailangan natin maraman ano ba nagdadala sa hospital sa pasyente? Ano ba ang mga sintomas ng diabetes? Okay? So, medyo malungkot siya kasi siya ang magiging example ko sa lahat nito. Okay. Usually, madalas umihi. Lalo na para dun sa mga iilang tao na dati naman pag natutulog ako, dire-diretso tulog ko. Pero bakit ngayon nagigising ako sa gabi para umihi? Okay, nakakadalawa, 3 beses ako. O kaya kaka-jingle ko lang, mga 30 minutes to 1 hour, jingle na naman ako. Bakit ganun? Baka diabetes na siya. So, syempre, pag maraming fluid na lumalabas sa katawan, anong gagawin ng katawan natin? Iinom. So, lagi ding uhaw. So, kasama yan sa tinatawag na 3 Ps ng diabetes. Medyo technical, polydip siya, polyphagia, polyuria. So, madalas umihi, madalas mauhaw, at syempre, nawala. Yan. Madalas magutom. So, hindi lahat ng taong patay gutom, kasalanan talaga nila. Okay? Malay nyo, diabetes lang talaga yun. Okay? At syempre, kung medyo patay gutom sila, when you eat in excess of what you require, minsan, tumataba. Pero pag malala ang diabetes, hindi nga talaga kasi nagagamit ng katawan nila yung asukal. So, syempre, ang kakainin ng katawan, hindi yung asukal, yung taba, pati yung protina. Kaya din pumapayat minsan. Okay? Kaya hindi ibig sabihin na, gumagana yung diet ko, pumapayat ako. Posible, sobrang lalanan ng diabetes, kinakain ka na ng buhay. Okay? Nabanggit kanina, yung mata natin, nanlalabo. Ngayon, pwedeng manlabo yan sa 2 bagay, tinatawag na katarata dahil sa diabetes, at yung isa yung tinatawag na diabetic retinopathy, o basically, pagbabara ng ugat sa mata. Okay? Kasama na dyan, syempre, kung nabanggit nga kanina, ang diabetes, ang asukal, ginagamit yan for energy. So, kung hindi mo siya magamit, lagi kang pagod o madaling mapagod. Okay? On a day-to-day basis. So, next is syempre, yung sugat. Yung mapapansin natin sa mga diabetic food. Kaya sabi ko kanina, dapat ako yung noon kasi intro ko sa kanila. Hindi gumagaling ang mga sugat sa mga diabetes. It takes forever. Kasi, ayun, dyan ka lang makakakita ng forever, ha? Yung mga Okay? Sige. So lastly, syempre, kung ang ugat natamaan, nerves din natatamaan. So doon na pupunta ang pamamanhid ng mga binti at kamay. Yung feeling mo lagi ka naka-stockings o kaya naka-gloves. Ganun yung pakiramdam ng mga meron diabetes. So syempre, lahat yan, kung sobrang taas ng diabetes mo, more often than not, matatamaan yan. Pero ngayon, pag hindi kayo nakinig sa katawan nyo, may mas mga malalang problema na pwede mangyari, na nabanggit na kanina. Pwede mag-stroke. Halos lahat nito bara. Okay? Bara sa utak, stroke. Masama yun. Para sa puso, heart attack. Masama din yun. Diba? Next, is nabanggit nga kanina, kaya nagkakaroon problema, yung peripheral arterial occlusion o basically pagbabara sa binti ng ugat, which causes nga yung diabetic foot na pag-usapan natin kanina. Nabanggit ko din kanina, diba? Bara naman sa mata, sa ugat ng mata, yung tinatawag na neovascularization o kaya yung diabetic retinopathy. Yan, outright bulag. Walang hamog. Bulag yan. Okay?
Next is yan, ang fan favorite, ang number 1 cause ng dialysis sa Pilipinas, yan, ang kidneys. Kasi nadadagdagan ng trabaho niya. Kumbaga, pagod na nga yung kidneys, pinapagod pa natin dahil nilulunod natin siya sa asukal. Ang isa pang nalulunod sa asukal, ang nerves natin, sa binte o kaya sa kamay, kaya nagmamanhid yung, yung pakiramdam natin. Okay? So, recap. Napag-usapan na natin yung types, yung symptoms, pati yung organs na affected ng diabetes. Okay? Punta na tayo sa treatment. Okay? So, pag ang diabetes, may 3 K yan. Puro sa akin dati. Hindi ko nakakalimutan. Lagi ko siya nagagamit. May 3 K ang diabetes na sanhi, lalo na yung sa type 2. Hindi yung katipunan. So, KKK. Katakawan, katamaran, katabaan. Sakit marinig, oo. So, ang katakawan, di ba? Okay. So, ang katakawan, stress eating. Yung nadadaan sa, tipong, stress ako ngayon masarap kumain. Oh, masarap nga kumain. May bawi yan. Okay? Hindi yan basta-basta free lang. Okay, katamaran. Ang isa sa masamang nadulot ng COVID, ayan, work from home. Masarap tayo pero wala na yung biyahe sa umaga, wala na yung commute, wala na yung exercise natin sa pagpunta sa trabaho. So, syempre, pag more intake, less output, ayan, katabaan ang naaabot. Ang paborito New Year's resolution ng mga tao, napapayat na sila pero hindi na nangyayari. Okay? So, kung meron 3 K ang diabetes, meron yan 3 T. Okay? Yung 3 tama. Tamang kain, tamang ehersisyo, tamang gamot. So, simpleng diet. Hindi naman sa pinagbabawal ang kanin, pero yung extra rice yung problema. So, kung meron kayong one thing na magagawa para maibenepisyo sa inyo, is say no to extra rice. Di bale kumain, wag lang lumamon. Okay? So next, tamang ehersisyo, nabanggit nga kanina, Zumba pa more. Okay? Ang tamang ehersisyo sa pangangatawan by recommendations is 3 times a week, basically 50 minutes to 1 hour, 3 times a week, at hindi siya dapat magkakasunod na araw. Kasi napapagod tayo, di ba? Basically din, sabi din sa mga studies na kapag nag-exercise ka ng tama for 1 day, ng tamang oras at ng tamang intensity, buy one, take one siya. So, libre na yung benepisyo sa katawan mo for the next day. So, for example, nag-exercise ka ng Monday, Wednesday, Friday, tama yung exercise mo, Tuesday, Thursday, Saturday, libre na. O, di ba? Sulitin nyo na yun. Okay. So, last, tamang gamot. Doon kami pumapasok. Siyempre, hindi kasi one size fits all ang diabetes. Iba't iba ang tao, iba't iba ang lahi. So, iba't iba ang gamot na angkop. Okay? Ito na naman. Naglakbay na naman ang aking mouse. Ayan. Okay. Yan. Sige. So, lastly, yung mga iba't ibang gamot sa diabetes, nahahalo yan sa mga tableta, insulin at injectables. Unang-una, yung mga tableta, mga fan favorite, metformin, yung pinaka-controversial dahil ang daming news, glimepiride, gliclazide, at iba pa. Marami yan. Sandamakmak sila. Next is pumapasok na medyo makabagong gamot na, mga injectable na hindi insulin. Yun yung mga liraglutide, semaglutide. Yan yung mga ginagamit natin kapag medyo hindi na kaya talaga ng tableta. At pag hindi pa rin nakaya niyan, umaabot tayo dun sa insulins. Okay? Pero, syempre, hindi naman tayo pwede mag-self-pharmacy niyan. Hindi tayo pwede yung bibigay. Kaya nandito kami, pati ni Dr. Aguilar, para tulungan po kayo. So, last part. Masaya. Factor fake news. Maglaro tayo. Okay? So, I listed around 12 or 13 things that patients frequently ask, and we'll talk about them as we go. So, number 1, pwede bang walang simptomas ang taong may mataas na asukal o dugo? Diba? Wala naman ako nararamdaman malamang wala akong diabetes. Pwede. Hindi lahat ng may diabetes sintomas. Ang mga traitor na sakit, mataas ang cholesterol, malakas ang BP, mataas ang asukal. Kasi nararamdaman lang sila pag malala na. Okay? So, importante na nag-check din tayo sa sarili natin. Hindi tayo pwedeng, okay lang kasi wala naman tayong nararamdaman. Kailangan nagpapacheck up din tayo. Okay? Next. Ito na naman tayo. Kaya. Yun. Okay. So, next. Factor fake news. Ang diabetes ay napapagaling. Sadly, fake news siya. Okay? Kadalasan, ang diabetes ay hindi na gumagaling. Pwede siyang makontrol. Hindi siya parang ubo, sipon na pag ininuman na ng antibiotic, tapos na ang usapan. O kaya, Dok, tapos na yung resetang binigay mo sa akin, kala ko okay na. Hindi siya ganun. More of para siyang
alta presyon o sa hypertension, maintenance siya. Okay? Maliban sa mastong nutrition at ehersisyo, nakakatulong din ang gamot. Pero syempre, yung gamot kailangan guided din ng pag-inom. Okay, number 3. Pwedeng itigil ang ngayon, kakasabi ko lang. Pwede din na itigil ang gamot kapag ang asukal ng dugo ay bumaba at normal na. Syempre, hindi. Kailangan konsulta tayo sa doktor kasi, ayun nga, depende yan. Ngayon, kung tama ang ehersisyo at tama ang kain ng tao, may mga iba, there's a select few na kaya ng diet and exercise ang diabetes. Pero pag natitigil yung diet and exercise, bumabalik ang diabetes. Ito siya yung tinatawag na in remission. Pero, kadalasan, lalo na sa type 1, pag tinigil mo yan, siguradong magkikita tayo ulit sa ER. Kaya as much as possible, talagang huwag muna itigil o palitan ng gamot hanggat walang mungkahin ng doktor. Okay? Number 4. Pwedeng pare-pareho ang gamot ng taong may diabetes. Yung tipong, kapitbahay ko, anong iniinom mo sa diabetes? Ito, nakakapayat. O sige, gagayahin ko na lang. Di na bumalik sa doktor. Hindi siya one size fits all. At syempre, tayo din naman, kumari, pag bumibili tayo ng damit, ayaw din naman natin yung pre-fit na, di ba? As much as possible, gusto natin tailored sa atin. Kumukurba sa katawan, mas sexy tayo. Ganon din ang diabetes. Individualized siya. Kada tao may komposisyon ng pangangatawan at pangangailangan na kailangan ng iba't ibang gamot. Hindi siya yung piecemeal lang. Kundi, o di pare-pareho lang binibigay ko sa lahat. Diba? Kakasabi ko lang. Iba nga yung dugo, katawan, lahi, nutrisyon, physical at activity ng mga tao. So, kaya hindi palaging magkakapareho ang gamot ng taong may diabetes. Nag-iiba-iba yan. Okay. So, number 5. Ang favorite. Kasi laging natitigil ng pasyente ang metformin dahil dito. Ang metformin nakakasira ng bato, kidneys. Uulitin ko. Ang diabetes mismo ang sumisira sa bato, hindi yung metformin. Ngayon, pag tinigil natin yung metformin, mas lalo masisira yung bato. Ngayon, may magtatanong, Dok, bakit nung nakita nung sira yung bato ko, tinanggal yung metformin? Baliktad. Dahil sira yung kidneys, dahil nagka-problema sa kidneys, hindi na pwede gamitin yung metformin. Ngayon, baka may ibang malito sa inyo, bakit may rosas dyan? Bakit may flowers dyan sa screen? Para yan din sa mga taong nasasabi na herbal ang gusto. Ang metformin, nanggaling yan sa French lilac. So, in short, herbal siya. Naayos lang natin, na pulido lang siya lalo. In-extract yan at pinag-aralan. Okay? So, syempre, kung hindi naman kidney, Dok, para naman atay? Same answer. Actually, ang paggamit ng metformin, actually, may benepisyo siya sa mga taong may tinatawag na non-alcoholic or metabolic fatty liver disease. No? So, iniiwasan lang, ganun din siya. Iniiwasan lang ang paggamit ng metformin kapag may problema na sa atay. So, basically speaking, hindi yung metformin yung sumisira. Siya yung naaapektuhan ng problema sa kidney at sa liver. Okay? Ano tayo? Ito, isa pang fan favorite. Ang metformin nagdudulot ng cancer. Siyempre, fake news ulit yan. Kasi siyempre, hindi naman magbibigay ang doktor ng gamot na may high risk for cancer kasi yun ang pinakaayaw natin. Actually, may mga ibang eksperto na nagsasabi na ang metformin, pag iniinom ng tao na meron problema sa kidneys, nakakatulong siya sa pag-prevent ng cancer sa bituka. O diba? So, baliktad pa tuloy, nagpe-prevent siya ng cancer. Okay? So, mag-move on na tayo sa metformin. Ayan, ang herbal supplements daw ay pwedeng gamot sa diabetes. Puro na lang fake news sinasabi ko kasi dami talagang fake news. Sorry ha. Pero yun, hindi sa dinidiscount natin ang mga gamot na to. Yung ampalaya, mangosteen, serpentina, lahat-lahat yan. Hindi natin sa dinidiscount sila. Posible na meron. Pero wala pang sapat na ebidensya ang herbal supplement. Gaya ng sa metformin, simula siya sa French lilac na imbestigahan, nakuha yung one component ng buong ng isang sangkap nun dun sa ingredient na yon at yun yung binibigay sa atin. Ganun din sana ang gusto natin mangyari dito sa mga to kaya hindi namin sila nire-recommenda. Okay? Hindi siya pwedeng pamalit sa gamot kasi hindi tayo sure sa ebidensya at the amount we're giving. It's not that controlled. We want you to be safe. So pag ang safety ang usapan, syempre ayaw namin gumamit ng mga yung wala pang ebidensya. Okay? Ayun.
So, ang mga herbal supplements ay hindi maaaring ipalit sa gamot. So, pwede siyang idagdag. Yan, iba yan. Pero pwede siyang idagdag, pero wag mo siyang ipalit. Number 9. So, kapag binigyan ng insulin, ibig sabihin malala na daw. At panghabang buhay na yung insulin. Isa siyang malaking fake news. Okay? Kasi hindi lahat ng binibigyan ng insulin malala na. It's just that, once again, it's appropriate for that person. Lalo na sa mga buntis. Kadalasan ng mga buntis nilalagyan na diabetes, hindi kasi pwede yung mga detableta sa kanila. So, maliban sa metformin, insulin na talaga binibigay natin. O kaya yung mga na-hospital dahil may malubhang sakit, o kaya yung ooperahan. Sila yung mga pasyenteng nilalagay namin sa insulin panamantala. Pero once lumabas ng ospital at natapos na yung problema, binabalik namin sa tableta. Okay? Madalang lang talaga yung malalang-malala pag sumusunod sa doktor. Okay? Number 10, malapit na tayo matapos. So, ito, bawal kumain ng carbohydrates gaya ng kanin, kanapay, at mga taong diabetes. Hindi kami sa lista. No? So, ang pagkain ng carbohydrates, kailangan niya ng katawan kasi part niya ng energy. Ang kaya problema natin, yung sobra. Ang sobra ang kalaban, hindi yung kailangan. No? So, palaging isang alang-alang ang wastong dami at sukat ng kinakain. Ang sobrang pagkain yung problema. Gaya ng sabi ko kanina, di bali kumain, wag lang lumamon. Okay? 11, malapit na. Pwedeng kumain ng maraming prutas ang taong may diabetes. Okay, so na-discuss na rin to kanina ni ma'am. So, ang pagkain ng prutas, syempre, benefit siya, pero pag sumobra, it's always a problem. So, ayan, gaya ng kanin at bread, ng sobrang pagkain, nakakasama. Excess is the problem. So, naglagay ako ng mga ibang examples dito kung ano yung mga nakikita sa mga prutas. For example, teka lang. Ayan. So, saging, ganyan. Mga small pieces, pwede naman. 1 to 2 servings a day, no problem. Pero pag yung isang buong sangka ng saging na ang iniinom natin, ang kinakain natin, may problema na tayo. Okay? Isa pa. Kung ayun, kakakausap ko lang sa pasyente ko ng isang araw, nakakaisang tangkay siya ng grapes every day. Pero ang pwede lang talaga 10 pieces. Small. Pag malaki, 4. So, sobra-sobra na yung isang buong tangkay, di ba? So, ayan. Number 12. Pwede kumain ng marami kapag may gamot ng diabetes. Hindi lisensya ang gamot sa diabetes para magtakaw. Okay? Dahil sa kahit anong paghahabol namin ng gamot, kung tataasan din ang pagkain, wala tayong mapapala. Di ba? So, yung kailangan partner ang doktor at ang pasyente sa pag-aayos ng pagkain. Ayusin yung kain, ayusin ang gamot para wala tayong problema. Okay? Lastly, yung favorite natin, babala sa fake news. Okay. Nakita niyo na itong mga to. Familiar? Lumabas na sa mga Di ba mukha silang reputable? Makikita niyo dun sa ginamit pa yung society namin, yung college At mukha namang legitimate, mukhang maganda, mukhang mapapaniwalaan. Isa lang yung masasabi ko dyan. Bakit sila lahat sponsored? Pag sponsored ang nakikita sa ads, ibig sabihin, binayaran nila ang Facebook para ipakita sa inyo yan. And usually, pag kinlik yan at pinanood, at the end of the day, merong binibenta sa inyo. Okay? Diba? So, ang mga totoong news, kumakalat, ang totoong magandang balita, kumakalat yan, kahit walang binabayaran. Okay? So, pag makikita kayo, mahusgahan natin maayos na baka meron ulterior motive. Marami ng magaling mangloko ngayon. Pero importante, marunong tayong bumusisi at alamin kung ano talaga yung tama at hindi. Okay? So, ayun. With that, thank you sa mga sources ng ginamit kong animation sa At with that, I end my talk po. Thank you so much. Thank you, Dr. Po. May we ask our speakers again, can you please sit down sa ating sofa for EMSH?
So, I'll be asking first yung first question na lang po. So, we have our live audience here. So, be ready. I'll approach you later sa mga questions. So, sa first question po, no, anybody can answer, either ating nutrition or si doctor po, regarding intermittent fasting. Ano, kasi sikat po yan ngayon eh. I think na-mention ni Ma'am Andy nga na kailangan 3 meals a day and then 2 snacks. So, okay na okay tayo dyan. Kaya lang dahil sa advent of ang dami ngayon ng na sumisikat na mga diet. Siyempre gusto nila magpapayat. Ano po yung masasabi niyo about intermittent fasting? Is it a fact or fake news or ano po yung recommendation? Ma'am Andy? Yung effectiveness po kasi ng intermittent fasting, ano talaga siya proven. Pero for a short term, ano lang po kasi yung kaya niyang range na ibigay. Then for long term, in the long run, based din sa mga na-research ko din po, nagiging underlying factors din yung intermittent fasting for other factors na mag-arise. Like for example, yung relationship sa food. Yung ibang nag-intermittent fasting parang sa sobrang conscious ng kanilang pag-intake ng food, halos ayaw na nila kumain. So, ang nagiging result nun is malnutrition, which is hindi naman din po conducive para sa bawat isa sa atin, lalo na yung karamihan sa mga nag-advertise ng mga intermittent fasting, unfortunately, mga healthcare workers pa po. So, ang mangyayari doon, kung magkakaroon ng prolonged fasting yung ating katawan, nandoon yung part na yung ating katawan is nag-exert ng energy stores ng ating katawan. Kung yung energy stores natin hindi siya ma-replenish, more or less, ang mangyayari po is, yung katawan natin is, parang sasakyan din po again, manghihina din po. So although it gives weight loss, effective sa weight loss, kung makikita natin, pero yung katawan naman natin, in the other hand, yun yung made-deprive sa energy na kinakailangan natin per day. So, to my end, kung tatanungin ako kung I would recommend the practice of intermittent fasting sa mga patient, kasi tinatanong din po sa akin during my rounds, no, kung effective ba siya. So, to my end, hindi po. Kasi po, any diet that requires or encourages a particular patient or individual na i-deprive yung sarili nila sa energy na kailangan nila is hindi po conducive po on my end. Pero it all depends pa rin po sa preference pa rin ng kung gusto nila i-try and magi effective sa kanila, then good. Pero not in the general audience po. Gagaya din na nabanggit ni Ma'am Army and Dr. kanina po. Okay, so, favorite topic yan. Ang intermittent fasting, I'm gonna talk on, kasi syempre, kay ma'am po, yung regular na tao na gustong pumayat lang. So, syempre, iba din ang usapan kapag diabetiko. No? So, there are certain patients o yung mga ibang diabetiko na pwede ang intermittent fasting. Pero, in the general sense, delikado siya, lalo na kasi ang diabetes, hindi lang siya sakit na mababa, nawawala ang kapasidad ng katawan na itaas ang asukal, ibaba ang asukal. Nawawala din ang kapasidad ng katawan natin na itaas ang mababang blood sugar. So in short, kung tuturin natin yung katawan natin na auto, kaya yung ginagamit nila ma'am, di ba usually kapag mababa na yung gasolina ng auto, may warning sign. Sabi, uy, magpagasolina ka na. Tapos may konting reserve tank yan para makaabot ka sa gas station. Sa diabetes, sira yung ilaw na yun. So in short, you don't feel na hindi nararamdaman ng tao na mababa na yung blood sugar. So tutuloy-tuloy yan nababagsak until it hits that mark na empty na at magso-stall na lang yung auto. So pag nag-stall yung auto, syempre, ibig sabihin, deads na. Okay? So, if a diabetic patient wants to try intermittent fasting, kailangan guided siya. Una, munghahi muna sa doktor, siguraduhin kung angkop yun para sa kanya.
Kasi more often than not, kung naka-insulin yung pasyente, kung mataas ang requirement ng gamot sa diabetes, malamang hindi yung bagay. Pero for some select patients, pwede siya. Pero it's really not advisable. Okay? Thank you, Dr. Paul. So, we have another, okay na po itong mic ko. Thank you. Thank you to our technical team, Sir Henry and Ma'am CJ. Thank you very much. So, may question po tayo sa audience. So, here, no, may question po tayo. Si Mami daw, 9 years na raw nag-i-insulin. So, is that okay? Or are we, is there something na pwede tayo mag-worry about it? So, yun po yung question po niya. Okay, sige. So, if matagal na naka-insulin, syempre, hindi naman yung paggamit ng insulin yung problema. It's all about the control in those 9 years. So, kasi, nagamit nga natin kanina, di ba, yung HbA1c, yung track record natin. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, in those 9 years, tumataginting na less than 7 yung HbA1c niya, then it's okay. It's perfect. Maganda. Maganda yung control. But if you're telling me that in those 9 years' time, umataas, nasa 8, nasa 9, minsan, 10 pa. Ibig sabihin, under-controlled siya. And the problem with that is that are years upon years, kumbaga nagko-compound yung interest natin dun sa problema sa diabetes, which later on, that might cause problems later on. Okay? Ang problema sa diabetes, it's not the immediate problem. It's more of the complications later on. And when we're talking about 9 years of uncontrolled diabetes, yes, that would be something to worry about. So that's why yung proper follow-up with the doctor, usually every 3 months, alam sa amin, sinasabayan namin yung HbA1c. Tuloy-tuloy yun para laging na-adjust yung gamot para maging effective yung treatment ng insulin. Walang saysay yung insulin na inaaraw-araw mo everyday kung hindi naman tama yung dose. It's the dose that makes the cure, the treatment, and the poison. Okay? So, yun lang. Okay, thank you. Nasagot po ba ang tanong niyo po? Yes, okay. Thank you, Dr. Po. So we have another question here sa live audience, addressed to Ma'am Army naman. You mentioned kasi po earlier about yung sa scrubbing. Bawal daw mag-scrub ng feet. Paano po yung mga foot spa? Okay po ba yun? Doktora, kasi kung may diabetes tayo, avoid talaga yung rubbing. Kasi po, pag nagra-rub kasi, nagkakaroon ng friction or nagko-cause po yun ng mga redness, ng blister. So, doon po nag-uumpisa yung yung mga blister at mga po ng ating mga pap. Ma'am Erica, may question po ba si Ma'am Erica? Ma'am Erica? May question? Okay, nasagot na yung sa intermittent fasting earlier. Okay. May question pa ba tayo sa live audience? Wala na. Ito, last question na lang from me kasi nahihiya ang ating mga live audience. For example, wala pa akong diabetes, pero may family history ng diabetes. Ano ang pwede namin gawin to prevent na hindi matuloy, or is it already parang na talaga siya, parang dead end na talaga kasi family history namin, kunyari nanay, tatay, diabetes, dead end na ba na susunod na may diabetes talaga ako in the future? Or meron pong paraan para iwasan na magkaroon ng diabetes kahit na strong family history? Dr. Po? Okay, yan. Yung mga hard-hitting blockbuster comments yan. Yung mga lagi na pag-uusapan eh. Okay, so when family history doesn't mean yun na ang sumpa. Walang sumpa sa Okay? Base sa datos, it doesn't really mean, there's increased risk. Ibig sabihin, mas malaki yung chance na magkaroon ng diabetes. Pero that's if kung pabaya tayo. Alam nyo di ba parang alam na natin na nasa pamilya natin, pero tuloy-tuloy pa rin ng milk tea. Naglolokohan tayo doon. Diba? So, ang pinaka masasabi natin dyan is, diba, nabanggit ko kanina, may 3K ang diabetes, katahawan, katabaan, pati katamaran. So, may 3T din siya. But, syempre, yung gamot, hindi natin ma-apply. But, we can do things to address the 3Ks and the 2Ts. So, tamang kain, tamang exercise,
And syempre, we have to consult our doctors. If a patient has high risk for diabetes, most likely ang screening, for example, walang ibang risk factors sa diabetes, usually, advice namin is magpakita sa doktor na at 35 years old para ma-screen. Tapos, every 3 years thereafter. Okay? Pero pag at high risk, kung nga rin, yung dati nabuntis, nagka-gestational diabetes before, every year yon. Okay? Pero ang importante is hindi tayo yung kumpiyansa na alam na nga natin na may family history tayo. Alam na natin na umiwas na tayo dun sa abuso ng pagkain. Okay? We reiterate proper diet and exercise will help actually in staving off diabetes. And actually even controlling diabetes rather. One big example, Gary V. Type 1 diabetic pero controlled na controlled. Bakit? Kasi Mr. Pure Energy, sayo nung sayo. Diba? Exercise brings sugar into cells. So that in itself is a way of controlling your diabetes. Proper exercise. Okay? Alright, thank you, Dr. Po. So very important yung Zumba natin every Wednesday. So everybody should join our Zumba every Wednesday here sa Evangelista. So, sorry, may pahabol na question, last question. Yung patient daw ay diagnosed na siya na diabetic, tapos nagsisimula na raw na lumalabo yung kanyang paningin. May chance ba na umabot siya sa pagkabulag? Yun ang question po niya. Kasi kinakabahan na siya. So mag-exercise na rin siya sa Zumba. Okay. Okay, sige. Complications na pinag-uusapan natin. No? Now, usually when a patient is newly diagnosed, bagong diagnosed ng diabetes, meron initial screening yan. MATIC, we check for yung 3 big complications. Yung mga pinakita kong mga number one. Number 1 in dialysis. So, ibig sabihin, we have to check kidney function. Usually, that's a urinalysis creatinine. For you specifically, that's retinopathy screening. Usually, ang gumagawa nun, ophthalmologist, yung mga kapwa natin ophthalmologist, they look in the back of the eye to see whether or not meron ng mga ugat. At doon nababagay yung mga gamot natin. Other than that, kung nanlalabo yung paningin, posibleng katarata naman yun. No? So, that's medyo beyond my specialty na kasi mata na yun. Ayaw kong magmarunong. But ideally speaking, these things, especially pag lumalabo yung paningin, papakita na tayo sa ophthalmologist. There are some cases na sobrang pangit ng diabetes, 300s, 400s ang blood sugar, ang labo na paningin. Pag na-control yung diabetes, for some reason, gumaganda, lumilinaw. No? So, ang importante, medyo tandem kami. Magti-team up ang endo pati ophtha para siguraduhin na yung mata as much as possible. It will last long. If you ask me, is there a possibility na lalo siyang lumala? If uncontrolled diabetes, of course. There's always that possibility. Pero if yung nagkukonsulta sa endo, nagkukonsulta sa ophtha, at natama naman yung diet and exercise mo, we can help prevent the progression para hindi siya masyadong lumala. Okay, thank you, Dr. Po. So that's it for our live questions, question and answer portion. So our takeaway from Dr. Po, so yung tatlong tamang kain, tamang ehersisyo, at tamang gamot. So always consult your doctor, especially kapag wag nang maghintay ng mga simptomas. Yes, meron pa tayong live questions sa chat. Wala na po. Okay, thank you very much to our speakers, Dr. Po, Ma'am Army, Ma'am Andy. Let's give our speakers a round of applause. Thank you very much. So, for our live audience, see you sa ating next EMSH Health Talks. Thank you. Dapat